There you go. That's Jordan Cesar, Hopeless Romantic. Ayan. Siya po si walang iba kundi anak po ni Miss Jenny Top. Ayan. Ay, napatay ko. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Andito po akong muli, Elmar Toledo, isang tunay na tao. Usapang kanto pero totoo mismo. Kapit tayo. Andito na po tayo sa ating segment na kung meron kang sikreto na gustong gusto mo na ikwento, ang kaso nahihiya ka pa, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. PM mo lang ako at ako ang magkukwento dito sa Lihim na Liham. Ayan, bago yan dahil may mga nai-excite na. Siyempre, di ba sabi ko nga, every bago tayo magsimula ng ating segment is magsha-shoutout tayo. At natutuwa ako kasi alam mo yung kahit konti lang tayo dito sa ating palabas, merong tayong mga masugid. Alam mo yung alam na nila, parang automatic na shoutout sa'yo, Reggie. Ayan. At parang automatic na sa kanila na gantong araw, gantong oras, papasok ako dito kasi it's time for this segment already. Ayan, di ba nakakatawa? And welcome sa iyo, loves, Lovable Jonah, EJ, thank you, Jenny Tapmay, and who else? Taas ng kamay na nandito. Ayan. So, yun po. Simulan na natin yung ating lihim na liham. Rush pa to, ha? Ready na ba kayo? And then later on if you wanna join us dun sa ating topic of the day, which is self-check. Ano ba yung definition ng self-check para sa inyo? Ayan. So, eto na. Basahin ko na, simulan ko na ang ating lihim na liham. Dear Papa L, isa akong OFW sa bansa ng mga Hapon. Mahigit 15 years na akong nakikipagsapalaran dito. Maiahon lang sa laylayan ng lipunan ang pamilya ko. Sabi nga, Japan, sagot sa kahirapan. Sa ika-10 taon kong pamamalagi dito ay nakapag-asawa ako ng Hapon na ubod ng cute at bait. Alam ko iniisip nyo, sasabihin nyo din na may isa na namang kababayan ang umangat sa hirap. Sana nga ay totoo. Nag-umpisa ako sa pagja-Japan bilang entertainer, singer, ako sa isang bar. Maayos ang kita namin dito. Kahit napuyat, pagod, ngalangal ako gabi-gabi. Plus may mga parokyano kami na malakas magtip. Lalo pa at hahaluan mo ng lambing at landi ang bawat mga awit. Malayo ang trabaho ko sa Japan sa ginagawa ko sa Pinas. Ginusto ko ang lahat ng ito dahil pangarap din ang magkabahay, sasakyan at sariling negosyo. Ang buhay ko sa Pilipinas ay sa palengke ng Nepa Q-Mart umiikot. Sanay ako mambola ng mga customer at mga rinyo para makapagbenta. Proud ako na tindera ako ng seafoods. At palaging sold out ang paninda. Oo, Papa L. Di ako nakapagkolehiyo. Pinili kong dumiskarte sa buhay sa edad na 17. Aminado ako na mahina ulo ko sa pag-aaral at honor students. At ang mahina ang ulo ko sa pag-aaral at ang kita ko naman ay sa mga kapatid ko
na honor students. Minarapat kong tulungan ng mga magulang ko para makapag-aral sila. Ayan. Tinutulungan niya imbis na siya ang mag-aral. Ayun. Minsan, sa aking pagtitinda, nararamdaman ko ang tumal ng benta. Tumal is hindi mabenta. Ayan. Konti lang yung mamimili. Naiinis na ako dahil tanghali na ay di pa nangangalahati ang aking paninda. Sa pag-alis namin ng Buryong, may isang stall ang nagpapatugtog ng radyo. Sinasabayan ko ng kanta at may onting pag-indayog. May mga nakapansin sa aking performance sa palengke. Mga kapwa tindera ay nakisabay at nagkasiyahan na nga. May mga customer na lumapit at nakiusyoso. Nakatawag kami ng pansin ng mga tao at nakabenta. Isang bakla ang lumapit sa akin. Sabi ko, "Ganda, bilhan mo naman ako hipon or tuna." Nakangiti siya at bumili nga ng 3 kilong sugpo. Tinanong ako kung ilang taon na ako. Sabi ko 17 lang po ako. Pero sa isang buwan ay 18 na. Inabutan niya ako ng calling card at sinabing, "Hindi ka bagay dito sa palengke. Mas bagay sa'yo ang pagtatanghal sa entablado na naka-makeup, nakapustura at naka-heels." Natawa ako. Kasi itsura ko nga naman, seryoso si bakla sa sinabi niya. Maybe this is just typo. Sabi ni Mama Oda, sabi niya Mama Oda ang itawag sa kanya. So yung bakla na bumili ng hipon, Mama Oda ang pangalan niya or itawag daw sa kanya. Short for Orlando. Ayun. Sabay nagtawanan kami. Kinuha niya cellphone number ko at birthday ko. Paalis na siya. Nung biglang lumingon, "Iya, ano nga palang pangalan mo?" "Jessica po." Yun ang tugon ko. And then umalis na siya. Yes, na-discover ako ng talent scout. Pero hindi sa TV. Ito ay sa isang promotion agency. Nakalimutan ko na ang alok niya sa akin. Nakalimutan ko na may inalok siya sa akin. Patuloy ako sa pagtitinda araw-araw at patuloy din ang hamon sa buhay. Isang araw, napaaga ako ng dating sa palengke. Naglilinis ako ng pwesto. Wala pang ibang tindera or stall owners. Papunta ako sa CR nang may biglang humablot sa akin. Nakilala ko yun. Yun yung kargador na laging nakatitig sa akin. Amoy alak at nanlilimahid siya sa pawis. Amoy ko ang mabawong hininga niya at asim ng katawan. Nung hilahin ako papalapit sa kanya, isinandal niya ako sa dingding at inipit ng katawan niya. Sinusubukan niya akong halikan sa leeg at sa mukha. Nanlalaban ako. At dahil diring-diri ako sa kanya, ayokong sa gahasa mawala ang iniingatan kong pagkababae. Maswerte naman ako na may kahoy akong nakapa sa malapit. Naihataw ko yon sa gilid ng ulo niya. At nang medyo bumitaw siya sa akin, hinataw ko ulit siya sa may tuhod. Hinataw ko ulit siya sa may ulo, sa hita, at sa galit, di ko na namamalayan na may mga tao at tanod na pala. Ikinuwento ko ang pangyayari at nag-file ako ng kaso. Di na ako nakapagtinda simula nung araw na yon. Takot at galit ang nararamdaman ko. Katwiran ng manyak na kargador, matagal na niya akong gusto pero wala siyang lakas ng loob manligaw. Kaya niya ginawa yon. Pero manggagahasa, may lakas siya ng loob. Oo nga naman. Ayun, balik tayo sa kwento. Kinuha ng katabing stall mga paninda ko, binayaran nila ako at sinabihang magpahinga na sa pagtitinda.
Pag-uwi ko sa bahay, iyak ako ng iyak. Wala mga magulang ko dahil naghahanap buhay din sila. Hinanap ko ngayon sa bag ko ang cellphone ko para tawagan ko ang nanay. Di ko inaasahan na sa paghugot ko ng cellphone ay may nalaglag na papel. Calling card. Tulad ng kaninang kwento, nagbigay ng calling card si Oda, which is si Orlando. Natigil ako sa pag-iyak at pinahidang ko yung mga luha ko. Naalala ko ang sinabi niya at alok na trabaho. Inayos ko ang sarili ko at maya-maya ay tinawagan ko siya. Tuwan-tuwa ang bakla nung malaman na ako ang nasa kabilang linya. Napagalitan pa ako at bakit daw ngayon lang ako kumontak. Sabi niya pumunta daw ako sa agency kinabukasan at mag-uusap kami about work. Fast forward. Nasa Japan na ako at dinala na sa club na pinagtatrabahuhan ko. Namangha ako sa ganda ng lugar. Sa sarap ng klima, ang gaganda din talaga ng mga Pinay na entertainers. Kahit mga bakla ay daig pa ang mga babae. Makalipas ang 2 taon, gamay na gamay ko na ang oras ko at trabaho. Nag-decide ako na mag-sideline dahil mabilis din ako nabihasa sa Nihongo at madali ako nakakuha ng trabaho sa isang convenience store. Isang tanghali, may nakakilala sa aking Hapon. Lagi daw niya akong pinapanood na mag-perform. Nagpasalamat ako at tuwa-tuwa sa isipin na may fans na pala ako. Oh, totoo naman. Nakakatawa rin yan. Tinanong niya ako kung ilang taon na ako. Malugod ko naman sinabi na 20 na ako pero malapit na mag-21. Napangiti siya. Sabi niya mas maganda daw ako pag walang makapal na makeup. Sinabi niya na malapit lang bahay at work niya. 33 na siya nung panahon na yon. Hinata, kala ko binata. Hinata ang pangalan niya, sa pangalang Hapon. Cute siya. At halatang medyo shy type. Lagi na niya akong pinapanood sa bar. At pinasasalubungan ako ng chocolate or bulaklak or inumin. Sabi ni mama mukhang may nai-inlove daw sa akin. Mag-iingat lang daw ako kung sino papapasukin sa puso ko. Mabait siya. At nang lumaon, nahulog ang puso ko sa kanya. Binata naman kasi at namumuhay mag-isa. Nasa ibang prefecture ang magulang niya. Hindi kami nagsama agad. Date lang muna hanggang ipinakilala na ako sa magulang niya. Nagstay kami sa bahay nila sa parang probinsya na maituturing sa Pilipinas. Napakaganda ng lugar at napakabait ng mag-asawa. Tanggap nila ako kahit wala akong dugong Hapon. Nang gabing yon, doon may unang naganap sa amin ni Kenji. Inihatid niya ako sa isang silid na tutulugan ko. Hinalikan niya ako sa may pinto. Mag-good night lang sana, pero umalab ang halikan na yon. At nauwi sa hilahan, papasok sa kwarto. Nagkatanggalan na din ng mga saplot. Nagtitigan ng mabuti. Pasensya na kasi mukhang rush niya ginawa to kaya hindi ko alam kung walang letrang N yung kanyang cellphone or keyboard. So ayun, nagkatanggalan na ng mga saplot, nagkatitigan at tinitigan niyang mabuti ang kahubadang ko. Medyo nahiya ako nun. Papa L. Siya ang first boyfriend ko at siya ang una sa lahat sa akin. Hinawakan ko kamay niya. Kita ko din naman na tigas na ang alaga niya. Inilapat ko sa dibdib ang isang kamay niya. Paulit-ulit niya sinasabi na ang ganda mo, mahal na mahal kita. Marahan niya akong hinawakan na parang isang
babasaging bagay. Malumanay ang bawat paghaplos ng kamay niya. Sobrang init, sobrang kiliti. Pero bawal magingay. Sinupsup niya ang dalawang tumitirik na bundok ko. Dinilaan at nilamas. Dahan-dahan siyang bumaba at hinahalikan ang katawan ko hanggang sa umabot na siya sa namamasakong kasilanan. Napatingin siya sa akin, nakangiti na medyo may kapilyuhan. Nilaro niya ng bahagya at impit akong napapaungol. Hinalikan, dinilaan din niya, at nang makarating siya sa may butas, napansin niyang makipot ito. Nagtataka na nakatitig siya sa akin. Sabi ko, okay lang. Para sa kanya talaga yon. Sobrang natuwa siya at gigil. Maya-maya ay ipinasok na niya ang matigas niyang alaga. Hirap nung una, masakit, pero nang lumaon, ay nakaramdam na ako ng kakaibang sarap na ngayon ko lang naramdaman. Nang matapos kami ay nilinis niya ako at sinabihang matulog na. Nagpasalamat, nagsabing mahal na mahal niya ako. At sabi ko, sobrang mahal din kita, Kenji. Hangad ko na lagi siyang maligaya. Ikinasal po kami taong 2018. Masaya at napakasarap ng pagsasama namin. Di na ako nag-work sa bar kung saan ako nagtatrabaho. Nag-train ako na maging caregiver. At sa puntong ito ay may mga napundar na rin po ako sa Pilipinas. Kaya ako ay pinayagan na din na mag-asawa. Sumapit ang pandemya, 2020. May isa na kaming anak. Napapansin ko na tumatamlay ang sex life namin ni Kenji. Abala palagi siya sa trabaho kasi mas gusto niya na ako ang mag-aalaga ng anak namin. Natigil ako sa bahay. Di ko naman minasama yun. Masaya akong pinagsisilbihan sila. Eto na, nauso ang TikTok. May mga nakilala akong mga tao na naging kaibigan ko. Madami ako nakakausap at followers na nasa Middle East. May isang partikular na lalaki na napapansin ko laging nakabantay sa akin. Si Jerome. May asawa din si Jerome. Kasama niya yon sa Dubai. Kaso dahil sa work schedules nila ay nawawalan din ng time sa isa't isa. Plus, siya ang laging gumagawa sa bahay. Lumalim ang pagkakaibigan namin ni Jerome. Hanggang sa nagkaroon kami ng sikretong relasyon. Ramdam namin ang pagnanasa at pagmamahal kahit magkalayo kami. At umabot sa puntong nagmimilagro na kami through video call. Ayan tayo. Pag gusto niya ng Japanese food and product ay pinapadalang ko siya. Napansin ko na may kalandian siyang taglay, lalo sa mga kasama niya sa live. 2022 pumanaw ang aking ina. Umuwi ako mag-isa sa Pilipinas dahil iniisip namin ni Kenji na yung pamasahe nila ng anak ko ay idadagdag pa sa panggastos sa lamay. Idagdag na lang sa panggastos sa lamay. Nang makarating ako sa Pinas, nagchat-chat ako kay Jerome na umuwi ako. Tumawag siya at nakiramay. Makatapos ang libing, may isang number na di ko kilala tumatawag sa akin. Si Jerome. Umuwi din siya ng Pinas, solo din siya at gusto niyang makipagkita. Kinakabahan ako at di malaman ang gagawin at iisipin. Napa-oo na lang ako. Pero kabadong-kabado ako. Oo, alam kong pagtataksil ito sa umpisa pa lang. At ibang level ng pagtataksil pag nagkita kami. Pinuntahan niya ako sa Quezon City.
Doon na kami nagtagpo sa landmark. Hinalikan niya agad ako, niyakap ng mahigpit. Sabi niya, finally, in flesh. Natawa na lang ako nang sinabi niya na ang bango-bango mo. Naglakad kaming magkahawak ng kamay at namasyal na akala mo teenager, in love at masaya. After mamasyal at kumain, sabi niya, may pasalubong ako sa'yo. Nasa kotse. Tapos, ihahatid na din kita, kung okay lang naman. Ihahatid naman niya ako talaga. Pero, sa langit muna, bago sa Ayan, tuloy natin. Medyo naiinis ako dito sa babaitan to eh. Pero tuloy pa rin natin. Magandang pangangatawan ni Jerome. Moreno at matipuno siya. Yung manggigil ka na lang din, maaksyon ang ganap ng gabing iyon. Pareho kaming tigang. Kumbaga, taon na ang huling sabong. Ito rin naman ang una at huling gabi na magkakaniig kami. Dahil kinabukasan ay babalik na ako sa Japan. Papasok pa lang kami ng room ay hinila niya ako papalapit sa kanya at hinalikan sa leeg. Nilamas ang suso ko kahit nakadamit pa kami. Maya-maya, hinawakan niya ako sa balakang at idinikit sa sandata niyang galit na galit. Ikinikis-kis niya yon sa puwitan ko habang bumubulong na, kanina pa ako gigil na gigil sa'yo. Kawawa ang kipay mo sa akin. Nang makapasok na nga kami sa kwarto, inumpisahan niya ulit akong halikan at hubadan ng damit. Kada balat na lumalabas ay hinahalikan niya. Nakatayo pa lang kami nito. Ang panty at bra na lang ang natira sa akin. Siya naman ang naghubad ng damit niya. Napasinghap ako sa libog na nararamdaman ko. Oo, sabik din ako na laplapin ulit ni Jerome. Ang ari niya ay sakto lang ang size, pero galit na galit. Sa puntong ito, dahan-dahan niya inalis ang bra ko. Ibinaba niya muna ang isang strap. Hinalikan ng dibdib ko. Lumalakas naman ang ungol ko sa excitement. Tapos, yung kabilang strap naman ang binaba niya. Maya-maya, inilalabas niya na ang isang utong ko at hinalikan ng marahan. Mababaliw ako sa sarap. Tapos, yung kabila naman ang dinilaan niya. Iniharap niya ako sa salamin. Ang sandata niya ay ikinikiskis sa kasilanan ko. Habang pinaglalaruan ang mga utong ko, panay ang halik niya sa batok ko, balikat at leeg. Maya-maya pa sinabi niya, basang-basa ka na. Pwede bang imulat mo ang mga mata mo at panoorin ang gagawin ko sa'yo? Hinimas niyang muli ang suso ko, pababa sa tiyan. Panay pa din ang kiskis ng ari niya sa akin. At nahanap na ng kamay niya ang naglalawa kong hiyas. Hinimas at nilaro niya yon. Ipinasok ang daliri at pinagsawaan dukitin. Maya-maya, isinandal ako sa pader. Itinaas sa balikat ang isang hita ko. Sip-sip at dila ang ginawa niya sa tinggil ko. Habang labas-pasok sa kipay ko ang mga daliri niya. Pagtayo niya, mukha na akong lasing sa libog. Pinaluhod niya ako at pinasubo ang ari niya. Mataba ang ari niya na mataba ang ari niya kaya hindi ganong kadaling kainin. Ayan. Pinatayo niya ako at iginiya sa kama. Pinatuwad niya ako sa gilid ng kama at ipinasok ang kargada niya. Marahas niyang sinibak ang kipay ko. Habang hawak-hawak ang balakang ko, maya-maya
medyo nasabunutan ko siya. Sagad at malalakas na bayo ang ginagawa niya. Itinayo niya ako habang binabayo pa din. Nilalamas ang dibdib ko habang nagpapasasa ang sandata niya sa hiyas kong makipot. At eto na nga, sa loob niya ipinutok ang kanyang mga tamod. Nakailang ulit pa kami ng gabing iyon, parang mga hayop na hayok sa laman. Eto, nakalipad na ako pabalik sa Japan. Parang walang nangyari. Tuloy ang buhay. Chat-chat ulit kami ni Jerome. Papa El, napansin kong delayed ako ng 5 days sa mens ko. Hanggang sa naging 10 days. Kausap ko si Jerome. Gusto niyang ituloy ang pagbubuntis ko. At igagawa ng paraan para magsama. Siya ay handa na handa na siyang iwan ng asawa niya. Ako naman ay hindi. Mahal na mahal ko si Kenji. Nag-pregnancy test ako at positive nga. Isang gabing sarap ay lifetime na problema ang dala. Pinilit kong makipagtalik sa asawa ko, kay Kenji, para mapagtakpan ang ginawa ko. Bahala na kung ano sasabihin niya paglabas ng bata. Kasi hindi magmumukhang hapon yun. Sa kasamaang palad, nakunan ako. Nalungkot si Jerome ng sobra. Gayon din si Kenji. Dahil alam niya ay kanya ang bata. Iniwasan ko na si Jerome at di na umulit makipaglandian online. Ayoko mamroblema ulit ng ganito. Salamat sa pagbabasa. Gumagalang. Jessica. Kanina pa gusto mag-comment eh. Una na ako bago kayo. But mayroon pa siyang PS eh. Baka pwede mo patugtugin ang First Love ni Hikaru Udata. Yan kasi yung lagi nire-request ni Kenji nung nagtatrabaho pa ako sa bar. Salamat Papa El. Teka, hanapin ko muna to. Ay, comment kayo kung ano masasabi nyo dito sa hinayupak. sorry. Alam ko, taga-pakinig kita. Alam ko, sinabi mo tong liham na to, nag-send ka sa akin. It's because open ka sa magiging opinion ko. Lalong-lalo na. At open ka rin sa magiging opinion at kung ano man yung magiging tingin at masasabi ng ibang tao sa'yo. But for sure, isa lang may papangako ko. Hindi nila malalaman kung sino ka. Ayan. That's guarantee. I will guarantee you that. They can say whatever they can say. And unang-una, hindi mo naman siguro ikukwento to. Yun nga, ulitin ko, kung hindi ka willing na makarinig ng opinion ng iba. So, ayan. PS, patugtugin mo yung First Love ni Hikaru. Wait lang hindi ko nakikita yung comment nyo eh. And then bago yung comment, First Love by Utada Hikaru. Ayun, bago yung comment, I wanna thank you guys. Maraming salamat po. Kasi yung kayong 10 nanonood ngayon, pero yun yung naka 5,700 na tayong top. Pero ang hirap nun. Kasi pag po si Gino Bilbao, again I'm promoting him. Siya po yung guest ko last week. Sana hindi sana nawa ay sa susunod na interview natin sa kanya, isa na siyang ganap na singer, like yung kilala ng singer. Ayun. Sinusubukan ko yun, nagtatap ako while watching his live. Mahirap. And now, naka 6,000 top na tayo. Maraming salamat sa inyo. Alam ko at sigurado ako kung sino man yung mga nagtatap dito, malamang babae. Mahilig mag-finger. O kaya sabi ni Happy Fit, malamang siya yon. Hindi ko malaman kung siya yung nagtatap or siya yung nag-send ng link. So ayun, ano masasabi nyo? Gusto nyo umakyat kayo para mas maganda yung usapan natin? Akyat kayo. If anyone, isa-isa lang Anyone who wants to say anything about dun sa ating lihim na liham,
kung na si Jessica. Kasi ako, for me kinarir niya eh. Hindi ako hindi ako santo. Ayan. Kasi kung ako ito, tatapatin ko na kayo. O sige, para maiwasan na lang ako. Sila na lang. Ayan, let's all welcome Matt. Ayan, magandang umaga sa'yo. Ako muna. Si May muna. Ayan. Hello, May. Magandang umaga sa iyo. Kamusta? Magandang umaga. Ito okay naman. May makulit akong katabi dito eh. Ayan. Umalis na. Yung kwentong yan is, alam mo, nangyayari talaga yan eh. Yung Malamang nilihim niya. Hindi, I mean, kahit sa ibang tao. Kasi nga, diba, pag yung halimbawa, feeling mo neglected ka na or taken for granted ka ng partner mo, in spite of the reason kung bakit kung bakit nangyayari yun, is naghahanap yung isang tao ng pagmamahal from other people. Oo, pero tol yung kanya, More than that, wala naman sinabi na ito ng kasalanan. yeah, totoo yun kasi ang nakita ko kagad doon sa sinasabi mo, malakas yung electric fan mo. Hindi. Ayo, teka nga, papatay ko nga muna. Hindi, sakit sa tenga, naka-earphone ako. So yun. Lang kasi kami, wala kaming aircon, pero may helicopter. Ako di electric fan lang yung akin ayun no, nasa likod ko. May helicopter po. Hindi yung electric one, helicopter yan, sabi ni Jen. So yun nga, nung sinasabi mo yung paliwanag mo, nagets ko kagad. Pero doon sa sitwasyon ng kwento niya, na wala namang masamang tinapay yung lalaki sa kanya, ang wala lang is yung pakikipagtalik. Nawalan lang ng... Eto nga yung sa akin, yung sana yung sasabihin ko. Pwede bang magmahal, pwede bang magsama ang mag-asawa ng walang pagtatalik? Masasabi mo ba na dahil hindi kayo nagtatalik, nababawasan na yung pagmamahal sa'yo? Walang something, walang lahat walang lahat. Ito yung babase ko sa storya mo. Kasi 'di ba, stay-at-home mom na siya nung time na 'yan kasi nga meron na silang anak. 'Di ba? Hindi madaling maging housewife, so pwedeng pagod ka rin sa dami ng gawaing bahay or pagod ka pag-aalaga ng anak. And then yung asawa naman dahil siguro siya na lang ang kumikita. So baka taking extra hours sa work, may posibilidad kasi yan or baka mamaya meron pa siya ibang trabaho. Yeah. Provide niya lahat yung pangangailangan nila. In the end, pagod na rin sila. So, the most na gagawin nila sa bahay after is mag-dinner together, tapos konting playtime sa bata, tapos tulog. So, pwedeng mangyari talaga diba? nawawalan talaga ng pagtatali. Kaya sabi ni Miss Jen, di makontento. Yeah. Actually, yung mga tao kasi na naghahanap ng kalinga at pagmamahal, minsan, alam mo, imbis na sa asawa nila hanapin, sa iba naghahanap. Kasi nga, hindi rin laging present yung asawa. Ngayon, posible namang nandun pa rin pagmamahal kahit walang pagtatalik. Depende talaga yun kung ano yung, kung may activities pa sila. Pero kung para silang housemates na lang, like, nangyayari sa marami sa mga OFWs natin yan na pagdating sa bahay, tutulog na lang kasi wala na masyadong time sa isa't isa. For the And extra that, I income think, is, din. Oo, meet siya yan ng pagkasira talaga ng relasyon. Kasi kung kayo ay sabihin natin na may relationship pa rin and may activities pa rin kayo together kahit hindi sex, ganyan, is pwede pa rin naman na umaalab pa rin yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Alam mo yun? So ito parang nangyari na lang is ang reason na lang nila for staying together is the family or parang ganun, di ba? Kailangan nilang kumayod ng kumayod. Ito namang isa, nabobore na sa bahay. So, siguro by that time, maliit pa yung anak nila ata nun no? So, talagang para silang burnout din. And yun nga, nagkaroon lang ulit siya ng buhay nung nakilala niya si Jerome. Ipapasundo ko rin sa puting ba niyan si Jerome makulit. Hindi, yun nga yung susunod ko sasabihin. But may comment dito si Miss Jazz. So, welcome po sa inyo. And then welcome na rin din sa nasa baba, si Beautiful Nightmare. Mali yung kanya na kinarir pa niya. Yun, dun ko rin ipapasok yung Jerome. Na may asawa din. Jazz, ay friend ko yan. Friend ko si Miss Jazz, nasa Middle East din siya. And siya yung nagsabi sa akin na gusto niyang bumili ng hat.
Oh, okay. Ayan, thank you po sa suporta. And then yung mamaya na, Oo, tuhugin muna natin itong mga to. Tatapusin ko na to, si Jerome. Si Jerome na to, aba. Si Jerome din siguro kasi wala rin masyadong magawa sa buhay kasi parang may trabaho naman daw no? Sabi sa kwento, pero parang sabi lang nasa bahay lang din. Parang So, alam mo sa yun, kwento, para silang pagkakaintindi ko, yung asawa ang more on... nagtatrabaho, parang gano'n. So parang kindred soul, parang pinagtagpo yung dalawang nangungulilang puso. Kasi nga, pareho sila ng setup eh. Although hindi ko alam kung anong klaseng nationality nung asawa ni Jerome, pero pareho sila na parang, although may asawa sila, wala rin silang activity sa bahay, parang housemates lang sila talaga, di ba? So, papakuha ko talaga sa puting ban yan. Tapos, sabi ba naman, parang ang dating kasi, dahil pareho silang matamlay na ang buhay pag-ibig, nung nagkita sila, alam mo to si Jerome, kung di ba naman sira ulit kalahati, bakit ka willing iwan yung asawa mo for one night? Yun na nga, kasama mo oo. At kachat-chat lang. Yun nga dahil daw may nabuo, keso ganito, ganyan. So, yun. Salamat, Mai, kasi mukhang may gusto pang umakyat eh. Meron pa ba? Oo nga. Kung wala kasi, Pero sige. bilib ako sa babae na hindi niya iniwan yung asawa niya for the wrong reason. Yun lang. Kumbaga alam niya na nagkamali siya. Which is kaya din siguro niya sinend yung lihim na alam mo So, yun. tanong kung magkano na presyo ng supo ngayon sa Nepak yung Thank you. Thank you. Yeah, thank you. And then Baba mo yun. na ako, El. Sige. Thank you. Sige. Hindi ako marunong eh. Pipindutin kita. Tapos disconnect. Ayan. Welcome sa'yo, Labs. Ikaw sana yung babasahin kong comment sa baba eh. Hindi ka na nakatiis. Kahit wala hagdan. Inakyat mo na yung bakod. Hindi, okay lang kasi nga yung comment mo na yung babasahin ko. Ipahuli si Jerome, pero teka lang. Isa-isa lang kasi isa lang yung kakilala kong manghuhuli. Eh meron pa akong pinapahuli kanina. Pero kaya wala bang clue yan? Wala eh, yun lang yung binigay niya sa saka kahit meron hindi ko sasabihin. Ayop. Ano ka ba? Wala bang clue yan? Anong itsura? Anong height? Anong time slot? Alam mo yun? Basta taga Dubai daw. Kasi nasa TikTok kaya ka interesado nasa Hindi, TikTok konti daw eh. Kaya, baka si alamat niya na. Sira ulo ko, mami. Walang pagkita. Ang lakas tuloy na tao ko. Aba, malay ko ba tanong mo sa kanya? Oo, diba? Ayop ka namin. Ang lakas na. So, ayun. Magandang araw sa inyo. Anong masasabi mo? Halimbawa, ikaw yung babae na wala nang oras si Nami sa'yo. Nasa Japan kayo, kunwari. Hapon, kunwari si Nami. Eh, actually, may pagkahapon naman talaga to. Ngayon, ang tagal ko nag-gets. Ang puso mo. Grabe, sinasaya ko ha. Narinig ko yung hapon eh. Tapos inisip ko, singkit ba si Nami? Hindi naman. Eh, then saka ko. Learning hindi ko, ganun. Ayun. Sige, tuloy mo. Ano kasi, eto, share ko lang. Nung buhay pa si, yung husband ko, 3 years kami hindi sex kasi nga may sakit yung tao. During those years, wala talaga. As in, hindi ako naghanap. Wala talaga. Yun na yun. Parang tinanggap ko na nga lang na forever ganun eh. So, So, pwede, di ba? Oh, possible naman talaga siya. Kasi nagawa ko nga eh. Kasi Proud pa ako nun. Ako nga wala sakit eh. Kung hindi pa ako mag-birthday. Same. yung tipo magtatanong ka pa na may problema ba tayo kasi ayaw kang kausap. Ay, same. Kaya nagre-reklamo. Hindi. Ginagawa na lang namin yung biro. Kaya sa maghanap kami ng iba. Di ba? Ayan. Ano pa, tol? Ano pa? Kay Jerome. Ayan, kay Jerome. Actually, si Jerome may asawa na rin kasi ako, advocate ako na mga dapat hindi na pumato sa may asawa or someone that is
claiming na hiwalay. Kasi nabiktima na ako ng ganyan eh. Sinugod ako nung wife. And I don't like that feeling na maramdaman ng ibang babae. Sana bago niya ginawa yon ni sender, inisip din niya, what if mahuli sila, 'di ba? Bago siya nakipagkita. Siguro date, actually I won't. Kasi ang date magiging yan start na yan ng something eh. As long as you said yes on one of the things that he asked you to do, sunod-sunod na yan. So dapat hindi ka na nga rin nakipagkita eh. May asawa ka na. Yeah. So, anyways, going back to Jerome. Si Jerome, Makate. Yan. Sino ka man. Ayun. Salamat. Sana maging guest kita mamaya. Ang topic of the day, self-check. I need to cut this I need to cut this short kasi meron tayong getting to know you ngayon, which is Maria Ramos. Salamat na marami, love, sa suporta. Thank you, Nami. Huwag mo nang gagawin ulit yun, ha? Baka naka-screenshot. Sabagay, hindi sa akin ang galing. So, yun nga. Thank you. And kung gusto nyo marinig yung opinion ko, ito lang yung masasabi ko dun sa mga nabasa kong lihim na pagkahaba-haba. Kasi para kay Jessica, Jessica and Jerome, what they did para sa kanila, yun yung tama. 'Di ba? Meron nga naniniwala sa atin dito na ikaw lang yung nakakaalam ng mali at tama. Kumbaga may kwento sila kung bakit nila ginawa yun. So, ang maipapayo ko lang na hindi ko sinasabing sang-ayunan nyo. Pero, this is the best advice. I can say this is advice. Hindi POV to. Kung gagawin nyo man yung alam nyo yung tama sa inyo, tulad nung ginawa ni Jessica at ni Jerome, kung gagawin nyo yan, mag-condom kayo. Yun lamang po. Maraming salamat. And yes, may request po siya na First Love by Hikaru Utada. After this, yung guest po natin na si Miss Maria Ramos. Let's all welcome her later on. And then, dito po nagtatapos ang ating lihim na liham. Kung may sikreto po kayo, ayan, na gusto nyo ikwento at pinagtitiwalaan nyo ko na ako ang magkwento para sa inyo, PM nyo lang po ako at ako magkukwento dito sa lihim na liham.